Nung buhay po namin, kami pong mag-asawa, siya po ay driver at ako po ay pangkaraniwang housewife. Umuwi po kami dito sa Quezon City, San Agustin. Diyan na po nag-umpisa yung buhay namin na mahirap na ako. Kasi natuto akong magtinda sa palengke habang siya naman po ay driver at nagme-mekaniko. Ni sa panaginip, hindi namin maaabot yung status ng buhay namin. Ako po si Marilu Sola. At ako naman si Alejandro Sola. Pakinggan niyo po yung aming kwento. Ang kasaysayan namin sana maging inspirasyon na hindi ka mananatiling paraging mahirap. Basta may sipag at tiyaga. Eto na nga ni si Nanay Bebot at Tatay Alejandro Sola. Good morning! Kasama kanilang panganay sa babaeng, si Ate Marites Sola Espiritu. Good morning! Morning din pa. Yes, good Morning morning. po. O, di ba? Retired na pala kayo, Nay Tay, ha? Pero napag-alaman namin na kayo raw ay talagang nagsumikap sa buhay. Ano yung mga pagsusumikap nyo? Meron silang 4 na anak. Ayan. Kung anong klaseng pagsusumikap po ang ginawa po ninyo? Gusto, umpisa natin kay Nanay Bebot. Pagsusumikap po sa pagtitinda po sa palengke. Nagtinda ka sa palengke? Opo. Ano yung mga itininda nyo po sa palengke? Gulay, tsaka prutas po. Ay, wow. Gaano katagal ho kayo nagtinda sa palengke na? Matagal-tagal din po. Nung bago, ano po. May 30 years kaya? More? Wala naman po. Wala. Saan yung mic ni ate? Saan yung mic ni ate? Para marinig si Ate Marites. Oo. Dalawa lang yung mic natin. Ba't nyo pa ako nilayo? Wait lang. Usong na lang tayo dito para yung mikropono ay at mag-share kayo ni Ate Marites ng mikropono. Okay. Eto na. Naka-100 jeep daw kayo eh. Ilang Hindi jeep naman. po yung... Kasi si Nanay talagang sa pagtitinda sa palengke. Opo. Magkano yung kitaan nun? Nung panahon po ninyo? Mga anong year po ito? Noong 19... 80s ba yan? Opo, 1980s. No, 1980s, no? Opo. Kumusta ang kitaan nung panahon na yun, ma'am? Noon po, may 1,000 ka lang napuhunan. Okay Pwede na. Opo. Tapos ang mga gulay nun, sobrang mura. Mura lang po. At saan ho kayo namamalengke noon nung panahon na yun? Sa Balintawak at saka sa Divisoria. Okay. Mag-isa lang ho ba kayong pumupunta sa mga lugar na to para mamili ng mga paninda po ninyo? Opo. Ikaw lang? Opo. Ay, kasing mga anak mo nag-aaral silang Opo. lahat. Ayun. Si tatay, sa pag-jeep naman. Yo, tambay ako sa bahay. Hoy! Hoy! Diba? Hindi yung totoo. Siguro, diba? Ang ano yung mga ano nyo, syempre, alam ng mga tatay ng mga ganyang age, yung mga birong tatay ang ganyan eh. Tambay sa bahay, kunyari. Pero hindi. Kasi may 4 kayong anak eh, no? Kailangan pag-arali. Kailangan ko yan. At kayo po ay nagkaroon ng second hand na mga jeep. 4 na peraso po ba? Tama po? Ito. Ay, 7! Sabi ko na nga ba, 7 eh. Okay, sa 7 yon, kumusta po yung pagkita nung 80s din ho ito, 90s, ganyan? After Marciaro, Oh, 80s, mga 80s yan, 'di ba? Anong klaseng pag-aalaga po ginawa niyo doon? Kasi ang hirap na kasi kahanap kayo ng driver noon. Tapos sila po yung magba-boundary, yun ba yung ano niyo, yung diskarte? gano'n po. Magkano dati yung boundary ng mga jeep time? Nag-umpisa ako mag-give ang boundary 400. Sabi mura. Tapos, sunod, pataas ng pataas. Kasi tumataas na rin yung lahat ng nagtaas na, hindi. Nagtaas din. Doon sa ginawa niyong pagdiskarte pareho. Si Opo, tatay, opo. si tatay sa jeep, ikaw naman sa palengke. Opo. Kombinasyon ng kitaan ninyo. Opo. No? Kumusta po yung kombinasyon ng kita niyo para sa 4 niyo pong anak? Medyo malaking naitulong po. Kasi Malaking katulong ko rin po itong aking anak sa palengke. Kasi yung 2 babae po, sa bahay lang. Siya po yung kasama ko sa palengke pagka galing ko ng Balintawak. Okay. Marites, ang tanong. Question bang nanay mo, ba't ako lang? Joke lang. Joke lang na. Bakit
nga ba ikaw lang at hindi Hindi. yung iba mong mga Hindi, kapatid? dalawa naman kami ng kuya ko. Aha. Kasi kami unang dalawang panganay. Nagpapalitan kami ng kuya ko Anong sa anong pagtulong. ginagawa nyo? Anong klaseng tulong ang ginagawa nyo noong panahon na yun? Nung araw kasi, doon sa bayan, may pwesto si nanay. Ngayon kami naman, para matulungan namin siya sa maubos ng paninda, magtitinda kami ng kuya ko. Bila-bilao ba? Aha. Andun yung tumpok-tumpok na kamatis, sibuyas, patatas. Ganon. Ganon ginagawa namin. At kumusta yun? Ilang oras kang nagtitinda noong mga panahon na yun? Pagka wala kaming pasok, Aha. tumutulong kami sa nanay namin. Pag walang pasok. So, Pag Sabado at walang Linggo pasok. ito. Mm-mm. Maghapon, nandun kayo, kasama nyo yung nanay nyo. Kasi doon na rin kami kumakain. During that time, na combine na nagtatrabaho yung mga magulang mo, ano yung nakita mo sa buhay ninyo? Maalwan ba? Hirap ba? Kayo ba yung typical ng mga Pilipino, lalo yung mga kababayan po natin na isang kahig, isang tuka? Kailangan, iisipin mo na naman bukas kung paano kakikita, Ate Marites? Parang ganun na nga rin po. Parang na. ganun. Magkano ba ang kinikita nyo combine nung panahon na yon, nung nagsusumikap po kayo? Noon po yung kinikita ko po para po lang sa pagkain namin. Yung sa'yo, pagkain. Opo. Yung Yung sa sa kanya, para po dun sa bayarin Pag-aaral. sa pag-uupa po ng bahay. Kasi umuupa lang upa kayo noon. Naku, mabigat yun pag may upa. Magkano yung upa nung panahon na yun? Yung upa ko doon na, bali, kinuha ko kasi ng tatlong pinto eh. Pinaupahan ko rin yung dalawa. Ay, ito ay yung nagkaroon na sila ng parentahan. So ngayon yung parentahan. Nung panahon na yun, Mami, ano ang gamit nung kita ni tatay sa jeep? Yung kita sa jeep, iniipon niya po yung iba para po pambayad sa prangkisa. Oo, mahal din ang prangkisa. Opo. Correct. Kung baka sana doon po nanggagaling. Oo. Umiikot po yung... Pati rehistro na. Pati rehistro po. Oo. Tapos, tulong sa pamilya. Opo, tulong po. Ganyan ang nangyari. Opo. Kailan ho naramdaman nyo na naging okay na ang lahat nung habang tumatagal? Anong nangyari? Nung nakaramdam na po kami ng medyo konting ginhawa, yung nakatapos na po yun. Yun talaga. Tsaka tay, pag ganyang may mga pinag-aaral, may naiipon ba ang mga magulang? Wala. Correct. Lahat yan napupunta sa mga anak. Opo. Maipapayo nyo po ba sa mga balak mag-asawa or nag-uumpisa pa lang ng kanilang pamilya na kailangan may itatabi para sa inyong mag-asawa, sa inyong pagtanda? Dapat po ba may ganun kayong yung ipon? Sa panahon po ngayon, siguro po dapat po talaga na sa mag-asawa ngayon, meron din kayong naiipon para po sa inyo. Correct eh. Kasi hindi natin masasabi yung mga napangasawa ng ating mga. And I agree to that as well. Kasi syempre, yung mga anak nyo, pwede nyong Lapitan. sabihan, Opo. lapitan. Pero syempre, pag may pamilya na, at minsan kasi parang ayaw ng mga magulang na maging dagdag pabigat. Mabigat po, tama. Kasi pag meron ka ng pamilya, mabigat na rin. Hindi ba? Opo. Yun nga lang, pangkain sa araw-araw, panggatas kung mga may baby, ay kung marami pang anak. Ay, ilan ba ang apo nyo ngayon? Marami.
baby, ay kung marami pang Opo. yun nga lang, pangkain sa araw-araw, panggatas kung mga may baby, ay kung marami pang anak. Ay, ilan ba ang apo nyo ngayon? Marami. Ay, puno Mga na. 14. 14 po. 14 ang mga apo nyo, hindi Opo. ba? So pag may sariling pamilya, ang hirap ting hingan na. Ang hirap ting sabihan na, anak, meron ka ba niyang pang-maintenance, ganyan? Ayaw po. Hindi kaya, no? Pero anong maganda, Ate Marites, sa inyong magkakapatid? Naging kusa ba para sa inyo ang mag-abot para sa inyong mga magulang? Ayun naman po ang masabi ko sa mga kapatid ko talaga. Nung nag-umpisa na po silang magtrabaho, kumikita, talagang family-oriented po sila. Oo. Inuna po nila yung kung ano yung kakasiya sa mga magulang ko. Oo. Pati ako, na kami magkakapatid. Oho. Talagang, At yun na po. may toka-toka kayo. Kasi ikaw daw ang nakatokang sa magkakapatid. Siya yung nakatokang magbantay sa kanyang mga magulang dito sa Pilipinas. Apo. Tapos kayo po, nasaan ngayon ang dalawa niyo pong anak? Ayun nga po, nasa Australia, Australia yung yung bunso, isa, yung tapos yung- pangatlo nasa Japan. Oho. Yung panganay ko pong lalaki, hiwalay po. Nandiyan po sa likod po ng Channel 5 to sa Rainbow. Oo, nasali pa siya. Channel 25 kami. Okay po rin. Okay lang po yun. Okay. Ma'am, ang tanong Sorry. ko sa inyo, ano ho yung naging parang pinapanghawakan nyo bilang mag-asawa para magpatuloy? Kahit na hirap kayo nung mga panahon na yun. Ano yung, para lang po magkaroon ng idea yung ating mga kabarangay kung ano ang kailangang discarding gawin para mapagtapos ng ganun yung mga anak. May ano rin po ba yun? Meron ding bang dagdag na kontribusyon yung mga anak na mabubuti, ganyan, or mababait? Ay, siguro nasa ano yan pagpapalaki ng mga anak at saka may determinasyon ang mag-asawa na ang lahat ng magiging anak nila ay pag-aralin. Huwag nang daanan yung kanilang pangit na nakaraan. Oh, galing! Hindi. Oo. Ikaw, Nay, ano yung maipapayo mo sa itong mga mag-asawa at mga nag-uumpisa at sa mga anak din? Kasali na rin yun. Ano yung maipapayo? Ang may ano ko pa lang po dun sa mag-asawa, Mhm. ang napaka-importante po yung pagtitiwala sa isa't isa Mhm. at pagtutulungan po. Mhm. Yun po yung naging pundasyon namin mag-asawa, yung pagtitiwala at saka pagtutulungan po namin. Ngayon na kayo ay inaalagaan na ng inyong mga anak. Hindi na kayo pinagtatrabaho, bawal na raw. Ayan o, tinuloy mo na, mga nakasputing, nandito lang sa bahay, nakasputing sila o. Para buti, naabutan natin, mukhang may pupuntahan na naman to. Pupunta yata to ng Australia, hindi tayo sasama. Anong pakiramdam, Nay, na nag-chill na kayo ngayon? Pero ang nakakatuwa doon yung mga anak nyo, suportado kayo ng gusto. Yun po isang pinasasalamatan ko po sa taas dahil naging ano po yung emotional. It's okay. Yung mga anak ko po na nilingon po nila kami. Sila po naging daan na sinasabi na kasi po sa totoo po lang Hindi nyo sila inubliga. hindi po namin inubliga Oh. na ano po namin na mararating namin to, malalasap namin na hindi namin nalasap noon. Naramdaman. Kaya maraming salamat dun sa akin mga anak. Patuloy na gumagabay sa akin sa anak-anak mabis na nandiyan siya parati. Oo. Iba-iba man yung kanilang kontribusyon, pareho-parehong. Ang pinanggagalingan ay pagmamahal Oo. at gusto kayong alagaan. Opo. Marites, bakit sa tingin nyo, gusto kong malaman mula sa'yo kasi ikaw, willing kang alagaan ng mga magulang mo hanggang, I'm sure, diba? Hanggang mawala na sila ng buhay. Pero magtatagal pa sila kasi si tatay 86. Si nanay 76. Wow, ganda naman ng combination ha. 86-76 ha. Pero ang lalakas pa nito. Ang lalakas pa nila. Ano sa tingin mo yung naging susi? Bakit kusa yung nilingon at inaalagaan ng inyong mga magulang? Ano ba yung nakita nyo? Kasi nung maliit pa kami, nakita namin kung anong hirap ng mga magulang namin. Yan. Para lang maitagugod po kami. Yes. Mapakain kami ng masarap. Kasi Yes. sila hindi sila kakain ng masarap, ibigay sa aming mga anak nila. Yun po. Tapos mangungutang si nanay. Para lang Pero meron kami- binabayaran. Opo. Binabayaran ni nanay. Oo. Para lang Oo. meron kami pambiling uniform sa eskwelahan. Naging importante sa inyong edukasyon. Hello po mga kadets!
Net25. Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!